Ronan fam. Alam ko matagal na mula nung huli ko kayong nakita, pero ipapaliwanag ng video na to ang lahat. Alam ko matagal akong nawala, kaya siguro nagtataka kayo. Una, sorry sa matagal na pahinga pero ito ang pinakamalaking balita ko ngayong taon. Alam ng marami, ginugol ko ang nakaraang taon sa Asia. At kung fina-follow niyo ako sa social media, nakita niyong nakabalik na ako sa US. At masasabi ko, ang sarap sa pakiramdam na makabalik. At sa totoo lang, hindi ko rin inakala na matatagalan ako ng ganun katagal. Kapag may bagong kakilala at kaibigan, at nag-e-enjoy sa buhay, mahirap na gustuhin agad umuwi. Pangunahing layunin kong idokumento ang pinakamagagandang lugar sa Asia. At pakiramdam ko, nagawa ko yun. Ngayon, hindi ko pa nailalabas sa mga video, pero mantiwala kayo, paparating na yan. Kaya maghintay lang kayo mga tol. Maghintay lang kayo, please. Magugustuhan niyo talaga yon, pangako. Ngayon, ang una kong totoong pahinga mula sa pag-film. At gusto ko itong samantalahin para kumustahin kayo mga tol. Pero nagsimula ang lahat sa Korea. Alam ng marami, karamihan ng oras ko ay sa China ginugol. Nang bumalik ako sa US, napansin kong mahal ang direct flight mula China. Nakahanap ako ng mas murang opsyon sa pamamagitan ng paglipad mula Korea imbes na sa China. Hindi lang ako nakatipid ng pera, nagkaroon din ako ng pagkakataon na magpa-opera na matagal ko nang gustong gawin. Pag-uusapan ko yan mamaya, pero bago yon, ibabahagi ko muna ang karanasan ko sa Seoul. Ito ang Myeongdong Street, isang masiglang lugar na kilala sa masasarap na street food at makulay na shopping scene. Perpektong lugar ito para mag-explore ng kakaibang brands at maramdaman ang sigla ng isa sa pinakasikat na distrito ng Seoul. Ang Oliviang ay isa sa mga sikat na tindahan sa Seoul na halos kahit saan makikita, pero ang branch sa Myeongdong ang pinakamalaki at pinakakahanga-hanga. Karamihan ng mga produkto dito ay para sa mga babae. Kaya nagdesisyon akong bumili para sa nanay at kapatid kong babae. Umasa akong kulay berde. Isa ring dapat puntahan ng Emis, isang highly recommended na tindahan ng sombrero. Kapag nakabili ka ng isa sa kanilang mga sombrero, siguradong isa ka sa mga pinaka-cool na bata. Naalala mo ba yung nabanggit kong operasyon kanina? Ilang araw lang matapos akong dumating na rin ang araw ng appointment ko. Maligayang pagdating sa Seoul BGSS Eye Clinic. Isa sa pinakamahusay, kung hindi ang pinakamahusay, na klinika sa Seoul. Sinasabi na ng Google review ang lahat, sobra ko itong inirerekomenda. Mula sa pinakamagiliw, award-winning at mahusay mag-Ingles na mga doktor hanggang sa makabagong teknolohiya. Malamang narinig mo ng LASIK, pero mas inirekomenda nila ang Zeiss Smile Pro na may CXL surgery, ang pinaka-advanced na option na yon. Bago mapatuloy, magsasagawa muna sila ng mga pagsusuri para matiyak kung angkop ka rito. Naiintindihan ko. Zero, meaning that everything is good. Diyos ko, sige, perfecto. Maayos ang lahat, ilang pagsusuri na lang ang natitira. Dati akong kinakabahan sa ideya ng laser eye surgery, lalo na't napakahalaga ng ating paningin. Pero ngayon, ramdam kong kampante ako. Pinahahalagahan ko ang katapatan at pag-iingat ng staff, laging sinisiguradong perpekto lahat bago mapatuloy. Pakiramdam ko ay ligtas ako habang nasa pangangalaga nila ako. Kumusta ang exam na yon? Sa tingin ko, masaya yon at na-perfect ko yon. Ngumiti ka na. Bro, sige na. Ang target namin paniin para sa'yo ay 2020. Pinakamatindi na ang 2016. Sige. 2016. Mas maganda ba yun kaysa sa 2020? Ooh. Kaya, 2020. Ituring natin ito bilang perpektong paningin, pero mas maganda pa ang 2016. Alam kong awkward pakinggan.
Hindi mo na kailangang magsuot ng salamin o produktong salamin. Isa kang magandang kandidato para sa operasyon. Hindi namin matitiyak na ang wastong gamit sa klinika ay makakamit ang 75%. Astig. Alisin na natin ang salamin mo. Oras na para sa doktor na magsagawa ng huling pagsusuri. Kumpiyansa ako pero may nabanggit siya na nagpakaba sa akin. Corrected. Your reflect better. Mayroon kang peklat sa iyong cornea. Nung marinig ko yun, parang gumuho ang loob ko. Akala ko tapos na. Sa tingin ko mayroon kang komplikasyon na may kinalaman sa contact lens. Before. Nagsimula akong magtanong, ano kaya ang naging sanhi nito? Ang tanging pumasok sa isip ko ay yung mga pagkakataon na aksidente akong nakatulog, nasuot pa ang contact lens ko. Pagkagising ko, nakadikit pa rin sa mata ko at hirap akong tanggalin. Naisip ko tuloy kung baka nagkaroon ng peklat. Buti na lang wala sa gitna ng mata ko ang peklat, kung saan kailangan tumutok ang Zeiss Smile Pro Laser. Ilang hakbang pa tulad ng paggawa ng custom eye drops gamit dugo ko. Oh, tama ang dinig mo. Malapit na magsimula ang Zeiss Smile Pro na may CXL surgery. Hindi ko nakuhaan ng video ang proseso, pero buti na lang may na-record ang mga doktor para mapanood ninyo. Sigurado ako marami sa inyo ay naaasiwa. Kung ako rin ang nasa kalagayan ninyo, malamang ganun din ang mararamdaman ko. Pero nilagyan ng pampamanhid ng mga doktor ang mga mata ko, kaya wala talaga akong naramdaman. May ginamit silang bagay para hindi ko mapikit ang mga mata ko, kaya sigurado akong hindi ako mapapapikit. Dito makikikita ninyo na minamartahan ng doktor ang mga mata ko bilang paghahanda. At pagkatapos, nagsimula na. Ang napapanood ninyo ay totoong kuha mula sa Zeiss Vision Max 800. Habang inutusan ako ng doktor na mag-focus sa berdeng tuldok, nanatili akong kalmado at maayos ang paghinga para siguradong walang maging problema. Ang laser ay nakatutok sa stroma, gitnang patong ng cornea. Pagkatapos matukoy ang lugar, magsisimula na ito. Makikita ninyo, tinatamaan ng laser ang gitna ng mata ko at gumagawa ng hugis na parang contact lens. Noong oras na yon, wala akong makita. Malabo ang nakikita ko. Tapos, oras na ulit sa kabilang mata. Halos 1 minuto lang ang laser process sa parehong mata. Pero hindi pa ito tapos. Ang susunod na hakbang ay CXL, teknik na nagpapalakas sa cornea at collagen structure nito. Ginagamit ito para gamutin ang deformity ng cornea at kondisyon gaya ng keratokins. At sa madaling sabi, pinipigilan ito ang paghina ng mga mata ko sa hinaharap. Karaniwan, may posibilidad na lumabo ang paningin sa paglipas ng mga taon matapos ang laser eye surgery. Pero dahil sa Zeiss Smile Pro at CXL, dapat magtagal ng panghabang buhay ang perpekto kong paningin, na dito lang talaga sa Seoul BGSS Clinic pwedeng gawin. Ngayon, may espesyal silang promo. Nung pumasok ako dito, medyo kinakabahan at natatakot ako, pero walang sakit at sobrang bilis lang. At napakagagaling ng mga doktor dito. Pumunta kayo sa klinikang ito kung gusto nyo ng LASIK o Smile Pro. Nire-rekomenda ko ang Smile Pro, yun ang ginawa ko. Iwan ko na lang dito ang salamin ko. Paalam. Pinakamaganda sa Zeiss Smile Pro procedure ay ang bilis ng paggaling. Medyo nakakabaliw na mas malinaw na ang paningin ko. Pagkatapos mismo ng operasyon, perpekto na agad ang paningin ko. Matapos lang ang 2 o 3 araw na paggaling at pag-stay sa bahay, handa na akong bumalik sa normal. Samantalang, ang LASIK ay umaabot ng 1 linggo bago makabalik. Pagkatapos ng operasyon, perpekto ang paningin ko. Bago ang follow-up check-up ko, tiniyak kong maranasan ang buong karanasang Koreano. Nag-enjoy ako sa 15 step scalp treatment. Nagrenta ng humbok para makapagbihis ng bongga at bumisita sa magandang palasyo sa Korea. Napanood ko pa ang bagong Alien na pelikula sa isa sa pinakakamanghamanghang sinehan. Namumuhay ako ng typical na buhay turista. Hindi ito karaniwan sa channel na ito, pero wag mag-alala. May balak akong tuklasin ang mas kakaibang lugar na tinatawag na Young Doc House. Sumakay ako ng tren at sinimula ng kakaibang pakikipagsapalaran na ito.
Pero hindi ako nag-iisa. Ito ang kaibigan kong si Billy. Maaring natatandaan mo siya mula sa vlog ko sa Indonesia. Kasama ni Billy, may dalawa pa akong kaibigan, sina Frizzly at Natasha. Sila ang top paranormal investigators at sikat na YouTubers sa Indonesia, kilala sa paggamit ng psychic abilities sa investigasyon. Nagkataon lang na bumisita rin sila sa Korea kasabay ko. Excited akong sumama sa kanila mag-explore ng pinaka-pinagmumultuhang bahay sa Korea. Hi, we're from Indonesia. Yes, Indonesia gang right here. Yeah. Mukhang ayan na nga yun. Yan na nga yun. Misteryosong bahay, oo. Alamitan ng aming Draper. Oh, siya nga. Oh, yan ang dahilan kung bakit kami nandito. Sige, salamat. Salamat. Paalam. Isa ito sa pinaka-pinagmumultuhan at misteryo sa mga lugar sa South Korea. Ang Yeongdeok House. Itinayo nung kalagitnaan ng ika-20 siglo, naging kilala sa masamang dahilan ng bahay na ito, na dati nang tinitirhan dahil sa sunod-sunod na malulungkot na pangyayari. Ayon sa lokal na alamat, isang pamilya na nanirahan dito ang nakaranas ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay. Kabilang nga ang pagpapakita ng isang babae na sinasabing ang kanyang espiritu ay patuloy pa ring nagpaparamdam sa paligid. May mga bisitang nanulat ng multong nagpapakita, kakaibang ingay at nakakakilabot na karanasan na nagdagdag pa sa kilabot ng bahay. Ngayon, ang bahay ay iniwang, walang tao at taglay ang madilim nitong kasaysayan at mga di maipaliwanag na paranormal na pangyayari, kaya dinarayo ito ng mga naghahanap ng kilig mula sa iba't ibang lugar upang tuklasin ang mga misteryo nito. Naghahanda lang ako ngayon. Kumuha kami ng pagkain sa convenience store sa istasyon. Mukha talaga itong isang abandonadong bahay. Narinig ko online na madaling pumasok ang mga tao. At mukhang, alam mo yon, wala ring harang sa gate. Madali lang natin itong maalis. Sa tingin ko, kailangan lang natin itong ilipat. Madali lang naman. Naintriga ako kung talagang inabandona na ito o baka may nakatira pa rito. Pero sa itsura nito, alam mo yun, basag-basag na lahat ng bintana at hindi pa nga tinakpan ng mga pinto. Hindi Ingles ang first language ng kaibigan ko, kaya karamihan ng sinasabi nila sa video ay Indonesian. Pero huwag kang mag-alala. Paminsan, magpapaliwanag ako sa Ingles at ipapaalam din sa inyo kung anong sinasabi nila habang nagpapatuloy tayo. Oo, based sa nakita ko at may kwento tungkol sa lugar na ito. Na sobrang daming sundalo ang inilibing sa ilalim ng bahay. Based sa nakita ko ang mga sundalo mula sa dagat. At the ocean? Yeah. Sa tabing dagat. Sige. Kaya pala doon sila nanggaling. Basta pumapasok lang dito ang mga espiritu. Naintindihan ko. And it's like, they really blurry. Yung iba sa kanila. Yung iba. Sige. Sige, pasok tayo sa loob. Habang papalapit ako sa bahay, nakakaramdam ako ng kaba. Ang lugar na ito ay kilala sa pagiging pinangyarihan ng maraming kamalasan. Oh, hindi lang ito isang bahay, isa rin itong restoran. Sige, noon pala. Yes. Nakakamanghang marinig ang sinasabi ng mga psychic kong kaibigan tungkol sa lugar na ito. Hindi gaanong marami ang nalalaman tungkol sa pamilya o sa mga taong dating nakatira rito. Tumunong sila na matuklasan ng ilang nawawalang bahagi ng kwento. She's saying hi. Yeah. Ang psychic na karanasang ito ay bago sa akin. Binago talaga nito ang pananaw ko sa mga bagay. Tunay akong naniniwala na espesyal ang eksplorasyong ito. Dahil sina Natasha at Frizzly ang gumagabay sa atin dito. Sige. Hindi namin nararamdaman ang init sa aming katawan, kaya walang pagtutol mula sa entity. Kaya pala tayo pinapasok. Oo. So anyone, kapag tinanggihan dyan, ni-reject ka. Yeah. Sige.
Ini serem di dalamnya ada apa? oh, ada bentuk Malaki lang ang ulo. na may magulong buhok. Oh, Banyo ba yan? anong isang banyo? Wala akong nakita, pero baka kasi di ako ipinanganak na may ganong klaseng kakayahan. Habang lumilipat kami sa susunod na kwarto, biglang nakaramdam si Frizzly ng kakaiba. Tugma ito sa mga kwento ng multo tungkol sa lugar na ito, kung saan madalas makaramdam ang mga tao ng matinding kawalan ng pag-asa. Pero matapos naming mag-ikot, oras na para pumasok sa pangunahing gusali. Napakaliit ng kwarto na ito. Ako nasaktan ako penuh sama nggak tahu kayak teriak atau kayak Sumisigaw. Alam ko na, ang Young Joke House ay may reputasyong pinamumugaran ng multo na nakabatay sa mga malulungkot na kwento at nakakabagabag na alamat. Isa sa kilalang kwento ay nagkaroon ng matinding kamalasan ang mga orihinal na may-ari, kung saan ilang miyembro ng pamilya ang namatay sa misteryosong pangyayaring iniuugnay sa pagpapakamatay o aksidente. Baka ito ang naramdaman ni Frizzly. Sa tingin mo may nakatira pa rito? Annyeonghaseyo. Ang bahay ay may kakaibang pakiramdam na para bang may nakatira pa rin dito. Hindi kami sigurado kung papasok kami o hindi. 안녕하세요. Okay. O parang may aktibidad pa sa lugar nito. Active. kok kayak masih masih bagus banget. Mukhang medyo malinis. Sige, ganitong itsura sa loob. Sa totoo lang, medyo malinis at parang may nakatira pa yata sa kwartong ito. Tingnan mo yan, may mga Koreanong damit pa dyan. At may kalendaryo pa mula sa taong 2024 at para pa ito sa buwang ito. Nagdesisyon kaming imbestigahan pa rin. Kahit ayon sa mga logo at kwento online, dapat abandonado na ang lugar. Kung may tao man dito, siguro squatter lang. Old man sitting Sitting in the bathroom. And then udah bungkuk gitu. it was very Pero mabait siya. Ooh. At nakakatakot ang mukha niya. Ah, Pero mabait. sige. Kaya pala sabi niya nakakakita siya ng espiritu ng isang matandang lalaki dito na may nakakatakot na muka pero mabait naman siya. Parang nasa set ng pelikula. Oh. Oo nga, siguro kaya ganon, siguro kaya parang inayos talaga. Maaring ginamit nila ito sa pelikula. Oh, sa tingin ko, kung may gumawa ng pelikula dito, tapos iniwan na lang lahat ng gamit nila ng ganito. Kasi parang sobrang random talaga. okay. Like this because it's a very May kakaibang dekorasyon ng bahay. Sabi ng kaibigan kong si Billy, baka karamihan dito ay natirang props ng pelikula na iniwan matapos ang shooting. Akyat na kami sa itaas ngayon. Ang daming mga random na larawan dito. Sa mga pader. Pareho lang ang itaas at unang palapag. Puno ng kakaibang mga hugis at mga kakaibang bagay. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang kakaibang alternatibong mundo. Maksudnya dari satu dari di antara ratusan mungkin ya. Ada. As I saw a man using one suit but a lot of blue on his body and without eyes. In here, like bukan mengarah ke kita, aku nggak tahu, tapi Hindi ito nakaharap sa atin. dia nggak peduli mungkin sama adanya kita. Wala siyang pake. Ayos lang tayo dito. here. Tapi ngerasainnya tuh kayak dia tetap akan ada di sini. Parang nararamdaman niya na hindi natin mararamdaman na ang lugar na ito ay pag-aari ng nilalang. Dito lang ito natatapos. Kalau Marsha bilang, Sabi ng kaibigan kong multo, tulang dia yang malah pertama kali ditemuin sama orang yang tinggal di rumah ini. ang kanya, ang unang buto na natagpuan ng may-ari ng bahay na ito
nung itinayo nila ang bahay. Sinugubukan kong yugnay ang mga pangyayari sa kwento ng pamilya minsan na nirahan dito. Ito bang dahilan kung bakit sila nakaranas ng kamalasan? Maaring nagalit ang isang nilalang sa pagkakatuklas ng buto at gumanti ito. Sinubukan mo ba abutin ito? Titingnan ko ito. Parang pakiramdam ko ay medyo pumapasok ang mga kamay ko sa kung ano rito. Parang may bumabalot dito. Around it here. Oo. Ayan. Ibig sabihin, hindi sila masama. Hindi sila masama. Hindi ko mapaniwalaan nang marinig ko ito. Sobrang trahedya ng kwento ng gusaling ito para hindi konektado sa masamang dilalang. Posible ba na subukan nating makipag-usap sa kanila? Try to communicate with them. Ha? Hindi ito? Sige. Pero posible ito. Tingin ko stand ito para sa pelikula. Isang video clip. Naglalagay sila ng kung ano-anong bagay dito. Dan mau vlog-vlog itu. Kita kayak ada orang ini gak sih? Ikutin dia jalan. I feel I May naririnig akong mga yabag. Lewat yang tadi aku lihat nih dari sini tadi. May nakita ako. saw something. Lampunya. Maring ganun nga. Maring sensor yon. Hey, just go. Oof. Lumabas tayo. Siguro lumabas tayo. Tapi cewek yang tadi di bawah situ. Nasa ibaba ang mga babae. Is it big? Pagkakita sa sensor, agad kaming lumabas. Ang sumunod na nangyari ang nagpatibay sa hinala ko na may masama talagang nagkukuble sa gusali at hindi pala ganun kawalang panganib ang mga espiritu. Nagkaroon ng di inaasahang galos ang kaibigan ko. Tingnan natin. Gusto mong ipakita sa kanila ang isang bagay? Sige. Masya. Marahil nung pumasok si Frisley kasama ang espiritu sa kwarto, baka hindi niya sinabi ang totoo. Maaring may masama dito sa loob. Alam kong naputol ang investigasyon. Kung babalik ako sa South Korea o nagustuhan ninyong pag-explore, sabihin lang sa comments at huwag kalimutang i-like ang video. Babalik ako dun ulit at gagawa ng maayos na ghost hunt. Mark. Mukhang isang malaking kalmot ding yan. So parang oras. Nakalmot din ako. Hindi pwede. Ano? Bukan hari ini. Ay, grabe. Sige, siguro hindi lang talaga na yan. Luma na yan. Sige, ayos na ako. Matapang ka ba para pumunta dito sa gabi? Berani? Oo. So what's your plan? Stay. Sa tingin ko, ayos na yon. Parang, Sapat na yun. oo, nakita namin at napasok ang bahay para makita ang itsura nito. At mukhang mababait naman ang mga espiritu dito. Ibig ko sabihin, kung mababait sila, para may gasgas yung batang lalaki, kaya hindi ako sigurado. Kaya kadalasan, kapag pupunta kami sa ganitong mga lugar, hinihiling ko kina Frisley o Tasha na i-neutralize ang enerhiya. Energy. Mungkin Krisya Tasha bisa bantuin neutralizer. Stay. Bisa tapi jangan di area sini. Yeah, Not in she this can, but not area. in this area. Sige. Yeah. Sige. Tapos na tayo ngayon. Pupunta ba tayo ngayon sa dalampasigan?
sa dagat. Oh, pwede tayong manatili kung saan kinokolekta ang mga bangkay. Oo, sige, punta tayo doon. Pagkatapos ng pag-ikot sa nakakakilabot na bahay sa Yangdok, saglit kaming tumigil sa malapit na dalampasigan. Nagalok sina Frisley at Natasha na magsagawa ng ritual ng paglilinis. Dahil sa madilim na kasaysayan, misteryos ang pagkamatay at multo sa bahay. Gusto nilang tiyakin na wala sa amin ang aalis na may negatibong enerhiya o may nakakapit na espiritu. Kamu pasti belakang kan? Iya. Steve, I'm so sorry. Sabi ni Frisley, may nakakabit akong multo na galing sa dati kong enkwentro, hindi sa mga bago naming karanasan. Hindi naman ako masyadong nag-alala, sa totoo lang. Mas nakita ko pang kawili-wili ang buong proseso kaysa nakakabahala. Unang beses ko itong maranasan ng isang psychic cleansing at curious ako kung paano ito magaganap. Frisley say that Sabi ni Frisley na nakita ka niya noong gabi sa kanyang mga pamitain. oh, Aku like, lihat pas lagi jalan, malah ada yang nempel. May kung anong entity. Ya, I saw like a woman, tapi dia nggak ada maksud apa-apa. Makanya tadi aku bilang ini sama ini beda. Yang ini tuh jauh lebih sakit. Akan ngerasa tadi berat. Kak, ngomong. you feeling sick a little? May sakit dito. Puso. Pakiramdam ko, parang Dito. Mas mahirap pa isa dito. May sakit ang katawan mo. Makanya dia ngerasa cuma kurang enak. Mula sa kwarto na pinasok mo mag-isa. Naiintindihan ko. Sige. Pero ngayon, dapat gano'n na. Wala na ito? Oh, wala na ito. Sige, ayos lang. Ayos lang iyon. Wow. Ito. Nakikita ko. Sige, mukhang alam mo na dapat kong mas madalas gawin ang bagay na ito. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko noon, para magiging kapaki-pakinabang ito tuwing magsisimula ako mag-explore. Sige, salamat. Salamat sa inyo, guys. Enggak, karena emang mereka yang ada di sana enggak akan. Pagkatapos, sumakay kaming lahat sa Uber pabalik sa Seoul. Sa biyahe, tiniyak ng taxi driver na tama ang pagbigkas namin sa pangalan ng lungsod at ipinunto ang mga pinong pagkakaibang hindi ko pa gaanong gamay. Ayos, mabait talaga siya. Marami akong natututuhan sa Korean ngayon. Sanida. Sige, paalam na. Yeah. Ang galing ng taxi na to. Oo, sabi ko, oo nga. Ang saya. Oh, Alam ko. Papunta sa Seoul. Nagpaalam ako kina Frisley, Natasha at Billy. Alam kong ito lang ang araw namin sa Korea, kaya nalungkot ako. Isa ito sa mga sandaling maiisip mo kung kailan mo sila makikita ulit. Sigurado akong magkikita kami ulit sa lalong madaling panahon. Huwag kalimutang i-follow ang kanilang mga YouTube channel. Mahusay sila sa ginagawa nila. Ilang araw na lang ako sa Korea, kaya sinulit ko ang oras sa Seoul sa pagpapahinga at pag-explore. Napakasaya ako sa ilan sa mga pinakamasarap na pagkain ng lungsod, nagsimula sa malamig at preskong mangkok ng Korean shaved ice. Eksaktong kailangan ko. Nagbigay din ako sa sarili ko ng isa pang 15-step scalp treatment. Pagkatapos nito, ramdam ko na revitalize ako. Panghuli, isa sa mga pinakamasayang ginawa ko sa aking pananatili ay ang paggawa ng custom na Nike shirt na eksklusibong dinisenyo para sa akin. Tama yan, ako mismo ang nagdisenyo ng buong shirt. Napansin kong parang ilang araw lang ang 2 linggong biyahe ko dahil sa bilis ng panahon. Di ko na malayan, matatapos na pala ang oras ko sa Korea. Malungkot umalis sa paborito kong bansa sa Asia, pero excited din ako sa mga susunod na mangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, lumipad na ako pabalik US. Mahaba na naman ang biyahe at kahit mahigit 100 beses na akong lumipad, kinakabahan pa rin ako. Pero naging maayos naman ang lahat at hindi nang tagal, lumapag na ako sa LAX kung saan hinihintay ako ng kaibigan kong si John para sunduin. Nanatili ako sa bahay ng kaibigan kong si Andrew ng ilang araw. Tuwing nakakasama ang mga lalaki, siguradong magiging masaya. Perpekto ang panahon sa California at napuno ng saya ang mga araw na yon. Sinopresa namin ang kaibigan namin sa una niyang palabas.
Nag-enjoy kami sa pagkain at nagkaroon ng LAN party habang naglaro ng Counter-Strike. Si Steve clutch talaga. Tinapos namin ang oras namin sa LA sa isang espesyal, paranormal na investigasyon. Tara na, alam mo na mangyayari. Hindi man lang namin ginamit ang Ouija board, mga tol. Buti na lang at di namin dinawa. Medyo natutuwa rin ako roon. Matapos ang panahon ko sa Los Angeles, sinamahan ako nina Andrew at John papunta sa bahay ng girlfriend ko sa San Diego. Masaya ang muling pagkikita ng pamilya bago umuwi. Sa wakas, natapos ang aking paglalakbay nang lumipad ako pabalik sa Boston, kung saan nagtagal ako ng 2 linggo kasama ang aking mga magulang at kapatid na babae. Masaya sila na makita ko at ang sarap makauwi pagkatapos ng matagal na panahon. Kahit tapos na ang mga biyahe at pakikipagsapalaran, may isa pa akong huling misyon bago ang aking malaking anunsyo. Welcome sa USA Fall Road Trip Series. Kaya't narito mismo sa likod ko ang bus ni Josh. Ang ganda ng proyekto ni Josh. Matagal ko na rin gustong kumuha ng ganito para sa sarili ko. Bagay ito sa isang manlalakbay tulad ko, lalo na ngayon balik ako sa US. Isa itong bagay na kailangan ng isang manlalakbay na tulad ko. Excited talaga ako sa trip na ito, lalo na pangalawang linggo ko pa lang mula nang bumalik sa USA. Ngayon, maglalakbay kami sa iba't ibang bahagi ng mga estado at umiikot na rin kami sa Midwest. Nag-explore at nagdodokumento ng mga kamangha-manghang abandonadong sikat na lugar. Dalawang linggo't kalahati na kaming naglalakbay at tuloy pa rin ang pag-film ko pa uwi ng New England. Kailangan kong sabihin, mas mahirap pala kaysa sa inaasahan ko pagsabayin ang pag-film, pag-edit at pag-upload ng videos habang nagbibiyahe. Isipin mo, magmamaneho ka ng 4 hanggang 6 na oras papunta sa isang lugar at maglalaan ka pa ng 4 hanggang 5 oras sa pag-film. At sa pagtatapos ng araw, sobrang pagod ka na at gusto mo na lang matulog. Ganyan ang naging buhay ko sa biyahe at humihingi ako ng paumanhin sa kawalan ng mga video. Hindi talaga ako ganito na hindi nakakapag-upload, pero ganun talaga. Babalik ako na may magagandang video para sa inyo. Salamat sa pasensya. Ang sarap sa pakiramdam na makabalik sa kwarto ko. Nagkaroon din ako ng kaunting upgrade. May bago akong kabinet na puno ng koleksyon ko ng action figures na nakuha ko mula sa Japan. At dito sa likod ko, naglagay ako ng konting cool na ilaw. Pero bukod doon, wala namang masyadong nagbago. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil tinapos ninyo ang video na ito. Kung nagustuhan ninyo ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell, lalo na't matagal akong nawala sa YouTube nitong mga linggo. Maaring nga-off ng YouTube algorithm ang mga yon, kaya tingnan at siguraduhin naka-on ang mga ito. Gusto ko rin magpasalamat ng mabilis sa BGS Clinic, lalo na kay Devon, isa sa mga doktor ko na tumulong sa akin sa buong proseso. At syempre, sa doktor ko, si Dr. E. G. Myung. Sana tama ang pagkakasabi ko niyan. Pero heto ang QR code para sa inyo. Itong business card ng BGS Clinic. Kung interesado rin kayo, pwede rin yung iscan yan at i-redirect kayo nito sa kanilang website. 3 buwan na mula nang ako'y naoperahan at maganda ang resulta ng aking mga mata. Walang problema. Kung magpapa-laser eye surgery kayo, lubos kong inirerekomenda ang klinikang ito. Basahin niyo pa tungkol sa kanila. Nasa description ng video ang kanilang website. Napakaganda ng naging karanasan ko sa kanila at ang pagpapa-laser eye surgery o Smile Pro dito sa Seoul, Korea ay marahil ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Kung dito ko sana ginawa sa Amerika, mas malaki ang babayaran ko at hindi ko pa magagamit ang pinakabagong teknolohiya o makakakuha ng pinakamagagaling na doktor. At isa pa, hindi ko sana naranasan ng ganito kaastig na karanasan sa Korea. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Yun lang, wala na akong masasabi. Tatapusin ko na ang video dito. Kaya muli, maraming salamat sa inyo sa suporta. Kita-kits sa next adventure. Peace at salamat sa panonood.